Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita at ilabas ang saloobin para sa takot ng mga tuwiran at ilabas kung ano ang tama? Krimen ba ang ituturing na pagpapakabayani para sa ating sariling bansa? Ito ang kwento at kabayanihan ng isang taong handang magbuwis ng buhay alang-alang sa minamahal nating bansa. Itinuturing nating pinakamahusay na bayani sa ating lipunan. Isinilang ako noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 ng gabi. Araw ito ng Miyerkules at ang aking kapanganakan ay muntik nang ikasawi ng buhay ng aking ina sapagkat nahirapan siya sa pagpanganak dahil sa laki ng aking ulo. Si Teodora Alonzo, o mas kilalang si Doña Lolay, hindi ordinaryo ang aking ina. Mahilig siya sa literatura at mas mahusay siyang magsalita ng Espanyol kaysa sa akin. Noong ako'y 8 taong gulang, naisip kong isulat ang aking kauna-unahang tulang pinamagatang. Sa aking mga kababata, inihatid ako ng aking kapatid patungong paaralan. At nung ako'y nag-aaral na namulat ako sa estado ng pag-aaral na usong-uso sa panahon noon, ayaw ko nang bilangin ang mga palong natanggap ko sa aking maestro. Lagi akong nangunguna sa klase pero sa kabila ng aking reputasyon bilang mabait na bata, bihira ang araw na hindi ako makatanggap ng 3 o 4 na palo. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa Binya, ay sumambulat naman sa akin ang masamang balita na ang aking ina raw ay hinuli at inakusahan ng kanyang hipag na magkasabwat raw ang aking ina at ang kapatid nitong si Jose Alberto na lasunin siya. Mula noon ay nawalan ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Ateneo de Municipal. Ganoon na lang ang lungkot ko nang inihatid ako ng aking kapatid sa Ateneo Municipal. Dito ko naranasan ang pait ng buhay na walang malalapitang magulang. Noong una ay ayaw akong tanggapin ng mga pari dahil sa ako'y payat at napakaliit. Dahil sa matinding pagdaramdam ko sa kinahantungan ng aking ina, sa panahong ito, wala akong ibang nilapitan kundi ang Diyos lamang. Nakalaya na ang aking ina noong ako'y makapagtapos ng kursong sekundarya sa Ateneo. Muli ako nagbalik para tapusin ang aking kursong Bachelor and Artist. Bumalik ako ng Calamba ngunit ayaw akong pabalikin ang pag-aaral ng aking ina. Kaya sapat na ang aking nalalaman at kapag nadagdagan pa ito ay mapupugutan na ako ng ulo. At nanghihinayang ang aking ama sa angkin kong talino kaya pinag-aral ako muli sa kursong Pilosopiya sa Universidad Santo Tomas. At kasabay nito ay nag-aral din ako sa Ateneo para matupad ang kahilingan ng aking ina na nais niya. Pagkatapos ng 1 taon, nagpasya na lamang ako na mag-aral na lamang ng medisina pagkatapos kong malaman na mabubulag na ang aking ina. Dito ko nakilala ang aking unang pag-ibig, isang binibining kolehiyala. Siya si Segunda Katigbak. Siya ay napakaganda at may maaliwalas na pagbumuka. Ang kanyang pingi ay napakapula at ang kanyang mga ngiti ay nakakagayuma. At nakakaakit habang kausap ko siya, unti-unti akong maaakit sa mga matatamis niyang mga salita. Ngunit naudlot ang lahat ng si Segunda ay pauwiin sa kanila para alagaan ang mga kababata niyang kapatid. Isang gabi habang ako ay nasa Calamba para magbakasyon, nakaligtaan ko ang isang tenyente ng Guardia Sibil. 3 hagupit ang natanggap ko mula sa kanya. Linapit ko ang kaso sa Malacanang ngunit hindi ako pinansin. Nabuo muli ang aking pasya na mag-aral sa Espanya. Plinano ng aking kapatid na si Pasiano ang aking pagpunta sa Espanya at ipinamana niya ang kanyang pangarap na hindi natupad dahil pinagpalit ito sa isang obligasyon na pangasiwaan ang pangkabuhayan ng pamilya. Ginising ako ni Pasiano alas 5 ng umaga para maghanda para sa paglalakbay. Bumangon ako at nag-ayos ng aking mga dadalhin. Binigyan ako ng 335 piso. Nang matapos ako ng medisina ay agad ako nagtungo sa Paris para mag-ensayo bilang doktor. Sa panahong ito ay natapos ko na ang aking nobelang Noli Me Tangere. Dito ko muli nakilala si Usisan, ang aking muling inibig. Ngunit matapat ako sa bansa kaya hindi kami nauwi sa pagpapakasal. Rizal and America. Dakilang bansa ang Amerika ngunit walang tunay na kalayaan ng tao. Rizal in Thailand. Dito ay natagpuan niya ang libro ni Antonio Morga. Ginawa niya ito ng atunasyon at bumalik muli ng Paris at nilimbag niya muli ang aklat. Nakakita muli si Rizal ng isang pag-ibig. Dito ko rin nakilala ang aking huling pag-ibig na si Josephine Bracken.
Di naglaon ay nahulog ang loob namin sa isa't isa kahit pinagkaitan kami ng kasal. Rizal in Dapitan. Idiniit ako sa dapitan at tinatulan ako ng kamatayan. Nakulong ako dahil sa paglaban ko sa mga praile at gobyernong Kastila. Unang dumalaw ang aking ina. Nais kong yakapin ang aking ina ngunit pinaghiwalay kami ng Gwardiya Sibil. Pangalawang dumalaw ang aking kapatid na babae. Hinabilin ko kay Trining ang aking lampara na inihandog sa akin ng mga Parlo de Trabella. There is something inside me. Binulong ko sa Ingles upang hindi maintindihan ng mga gwardya. Sinulatan ko ang mga mahal ko sa buhay na hindi nakapagpaalam. Ang kanyang matalik na kaibigan ay nagdalamhati sa Europa. Kung matanggap mo ang sulat na ito ay pumanaw na ako. Paalam pinakamatalik at pinakamamahal kong kaibigan. Mainiwan akong libro bilang alaala mo sa akin. Sa aking kapatid na si Pasiano. 4.5 taon na tayong hindi nakikita at nakapag-usap. Masakit sa akin na iiwan kitang nag-iisa upang pasanin ang ating pamilya. Naiisip ko ang iyong sakripisyo, mabigyan mo lang ako ng magandang kinabukasan. Tawarin mo sana ako, ang iyong pinakamamahal na kapatid. Jose, paalam mga magulang, kaibigan, kapatid. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.